Lumakas ang usap-usapan na natataranta na si Pangulong Kuting Jr. sa gitna ng banta ng pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ang tensyon sa pagitan ni Marcos at pangalawang Pangulo Sara Duterte umabot na sa bagong antas matapos ibakin ang dalawang matataas na opisyal ng Philippine National Police na pinaniniwala ang kaalyado ng Pangulo. Ayon sa mga ulat, ang pagsibak sa dalawang PNP generals ay bahagi ng umano'y hakbang ni Kuting upang mapanatili ang kanyang kontrol sa mga ahensya ng seguridad. Yun pa man, lumalakas ang panawagan mula sa kampo ni Duterte na ilantad ang umano'y mga katiwala ang kinakasangkutan ng administrasyon. Sa isang matapang na bayag, nagbabala si VP Sara na kung kinakailangan ikakalad ka rin niya si Kuting sa harap ng batas upang mapanagot ito sa mga isyong mabalot sa kanyang pamumuno. Habang tumitindi ang alitan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, nananatili ang publiko sa pagbabantay sa mga susunod na hakbang. Maraming umaasa na ang krisis na ito ay magre-resolba ng mapayapa, ngunit may ilan ding nag-aalala na maaaring humantong ito sa mas malaking kaguluhan. Sa kabila ng lahat, ang panawagan ng taong bayan ay malinaw: hustisya, katotohanan at isang pamahalaang naglilingkod sa interes ng sambayanan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. OJC Compounds. Ito, kapapasok lang na balita. Sa wakas, inamin na rin ng PNP na parang may pagkukulang, may nasubrahan. So, paano? Ito, balita. Tinanggal ang 3 matataas na opisyal sa PNP na may kinalaman sa raid na yon at iba pa. Pakinggan natin itong balita ng UNTV News. Nalis ang director ng Pro-11. May kinalaman ba ito sa kontrobersyal na pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy? Tama ka dyan, Aga, no? May kinalaman nga ang pagkakaalis nila sa pwesto dahil sa bigong operasyon sa 5 property ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan nagkaroon ng mga aligasyon na sa hindi tamang paraan ng pagpasok ng mga pulis sa loob ng compound ng KOJC. Bukod dyan na aga, negatibo ang resulta ng operasyon dahil hindi naman naaresto ng mga pulis si Apollo Kibuloy at ang 5 pang co-accused nito. Bukod kay Police Brigadier General Aligre Martinez na direktor ng Pro-11, tinamaan din si Police Major General Ronald Lee na direktor naman ng Directorate for Operation at si Police Colonel Edwin Portento ng Intelligence Group. Inilipat ang mga ito sa Personnel and Holding Unit ng DPRM. Si Police Brigadier General Nicolas Torre naman ang ipinalit kay Martinez sa Pro-11, habang si Police Brigadier General Nicolas Salvador naman ang inilipat sa Directorate for Operation. Ang naturang balasahan na aga ay epektibo ngayong araw, June 14, 2024. Matatandaang umani ng batikos ang ginawang pagpasok ng mga pulis sa loob ng property ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi nga ng warrant of arrest. Dahilan para alisin sa pwesto ang 15 opisyal at tauhan ng Philippine National Police para bigyan naman ng pagkakataon ang isinasagawang investigasyon ng pamunuan ng pulisya. Aga? So, yun po. Relieve ang matataas na opisyal. Major General Bri, yung Director for Operations sa Camp Crame. Brigadier General Martinez ng Police Regional Office 11 at yung Intelligence Officer, isang Colonel plus others. So, anong ibig sabihin nito? To me, that is an admission na there is something wrong doon sa isinagawang raid. Una, yung batikos. Hindi lang iba't ibang grupo na ang nagbabatikos nito kasi kapansin-pansin, very glaring ang Beriin mo yan the 2 SAF battalion, CIDG with helicopters, with snipers, lahat na. Sabi nga ni Senator Amy is naging war zone na ang
Davao City. Na ano bang Davao City? Magulo bang lugar? Hindi naman bakit mo gagamitan ng ganong, yeah, in any language, sabi nga ni PRRD, it's an overkill. So, yun na, I don't know kung totohanin yung pag-imbestiga. Bakit ganun nangyari? Hindi naman gagawin yun ng PNP kung walang nag-utos. Of course, may nag-utos niya. Alam nyo na. Alam na, yung powers that be. Inutusan. Mga pulis naman, ginawa lang yung tungkulin. Yun. Kawawa ngayon ang pulis, yung raiding team, dahil silang kakasuhan ni PRRD. So itong na-relieve na dalawang general, isang colonel, palagay ko, dissatisfied sa kanila ang kung sino man yung higher ups na nag-utos, kasi gustong-gusto nila talaga na mahuli si Pastor Quiboloy. Nakulangan sila ng intelligence dahil ang alam nila nandun sa loob, sa 3 compound. Bakit wala? Bakit hindi nila naabutan? So it's either wala doon or nakapagtago. So mali yung yung excessive use of force, plus yung timing. Tinapat nila ng madaling araw yung pag-raid, hoping na ma-surprise nila yung mga tao doon, mga members. Kaya lang, nagkamali sila dahil yung alas 4 pagpasok nila, halos gising na lahat ang nandun. Lalahanan natin, this is a religious compound. Be as part of their devotion, your faith, sa paniniwala nila, alas 4 pa lang, gising na pala sila, nandun na papunta na sa worship center nila dahil devotional time nila. Yun din ang pagpasok ng mga kapulisan. O di, nabulabog, na-prevent yung nagkagulo kung totoo man na nandun si Pastor Quiboloy, di nakapagtago na. So, malaki talagang kapalpakan. So, anong dapat sanang ginawa? Kulang talaga sila kulang sila ng intelligence, wala silang tauhan sa loob. Kaya kung may tauhan lang sila sa loob, baka hindi ganon. Kailangan mo kasi yan, yung element of surprise. Kung naniniwala sila na nandun si Pastor Quiboloy sa loob, kung may tauhan lang sila doon, may mall o may informant, hindi ganun ma-surprise nila. Anyway, ito na yung malaking sakit ng ulo ngayon ng PNP, kasi napakalakas yung pressure sa kanila na huliin si Pastor Quiboloy. So, sino ang may matinding hangarin na mahuli siya? Akin lang ito may analysis. Malala niyo si Pastor Quiboloy, yung sabi niya na lahat ito kagagawan ng US. Kasi ang US, gustong-gusto siya na, anong tawag niya doon? Hindi naman yung extradition. Kasi yun sana, mas maganda yung extradition, yung kagaya ng ginagawa kay ex-Congressman Teves. May extradition request ang Philippine government sa Timor government para dalhin sa Pilipinas si Teves. Yun. That's the right process. Ito naman ang US, may kaso si Quiboloy doon at gusto siyang panagutin, dapat noon pa mag-request tong US government ng extradition para dalhin ng Pilipinas si Quiboloy doon. Extermination ba yun? Yung pag i-turn over ng Philippines sa US si Pastor Quiboloy, wala na. Baka bigla na lang siyang mamamatay na kung ano-anong dahilan.
sakit sa puso o food poisoning o ano. Nakalimutan ko yung term. May term ni Pastor Kibuloy dyan yung, hindi naman extermination, rendition pala. Rendition, tama ba yan? So, tingin ko, baka totoo yung totoo yung hinala ni Pastor Kibuloy na may kamay ang US government dito sa masinsinan na effort ng government para i-aresto siya. Bakit si Digibantag? Mas matagal pa yun Bakit hindi nila ginamitan ng mga SAF battalions? Alos, kakaunti man ang lumalakad para kay Digibantag. Sobra 2 taon na, hindi pa man nila kasi hindi nila mahanap-hanap kung nasaan. Wala namang compound si Digibantag. Siguro ang compound niya, buong Cordillera, kung doon siya nagtatago. Paano mahanap yung isang tao sa napakaluwang na lugar? Ito, kay Pastor Kibuloy, kung nandyan man siya sa KOJC compound, 3 compound yan, maluluwang din. Think yung isa, 50 hectares ba yun? Yung Glory Mountain. Mahirapan talaga silang hanapin. So, kawawa, itong mga na-relieve. Sila na ang baka sila pa ang kasuhan sana wag nang kasuhan yung mga ordinary SAP members kasi sumusunod lang yan. Kasi galit na si PRRD. Talagang pinapahanda niya na yung mga kakulang papeles para maipile ang kaso. Sana ang kasuhan itong mga nag-utos at hindi yung mga ordinaryong pulis lang, mga SAP members na sumunod. So, ito, yung latest kong update kanina, ang PNP kakasuhan din daw ang 6 na KOJC members na may hawak na itak at mga baril ba yun. So, yun na, labanan na ng kaso-kaso. Pag-usapan natin ngayon ang bagong sumiklab na digmaan, World War between the senators and the congressmen. Nako, ano ba yon? Mga February or March, grabe ang World War ng mga senador at congressman dahil sa People's Initiative, Cha-Cha. Okay, ito ron, medyo nag-die down yung palitan nila ng maang-ahang na salita. Ngayon, bumalik na naman. So ano ang dahilan? Bakit nagbabangayan na naman ang ating mga senador at congressman? Okay. So dito sa Philippine Star na headlines, House, Young Guns, Islam, Senate, wasteful spending. Ano daw? Ang mga senador, asyong aksaya. Mga kabataan, hindi nila alam yung asyong aksaya. Yung masyadong magastos. So, inaakusahan ng mga young guns, mga batang kongresista, ang mga senador. Masyado kayong burara sa paggastos. Sagot naman ng mga senador, lalo na si Senator Pimentel, sabi niya, look at your own backyard. Para kayong nagmamalinis, kala nyo kung sino kayo, tignan nyo muna inyong mga sarili. Ayun ang palitan ng maanghang na salita ngayon. Okay. Bakit inakusahan ng mga kongresista, mga senador na wasteful spending? Dahil po dito sa pagpapatayo ng bagong building ng Senado. Okay? So, nag-announce si Senator Chis Escudero kamakailan lang, 2 days ago siguro, na nag-order siya ng pagpapahinto sa construction ng Senate building. Kasi, para bang ang plano sana, matagal na itong naumpisahan, itong construction ng Senate building. Kasi lilipat sila mula sa GSIS building,
lilipat ng mga senador sa pinapatayong new building ng target sana is baka next year pwede nang pumasok. Nagdesisyon si Senator Escudero na i-halt muna yung i-stop muna yung pagpapagawa kasi nga lobo na yung cost. Okay, magkano ang cost? So, originally 8.9 billion lang ang budget. Nung nasimulan ito, I think 2018. I'm not mistaken. 8.9 billion. Nasimulan. Ngayon, lumobo na ng 13 billion pesos. Okay? Dahil sa katagalan tumataas ang mga construction materials. So, tumataas din yung cost. Ngayon, meron na namang additional 10 billion pesos para makumpleto ang bagong building ng mga senador. So, total 23.3 billion pesos ang gagastusin natin. Pera ng taong bayan. Kaya, maraming umaangal at ito na nga, ang unang umangal mga batang kongresista, young guns kung tawagin. Tinawag nila yun na wasteful spending. Okay. So, nagsalita si Senator Pimentel, sabi niya, I advise the young guns. Mamaya, i-identify natin sino mga batang kongresista na bumabati ko sa mga senador. Unahin muna natin si Senator Coco Pimentel dahil veterano na ito. Sabi niya, I advise the young guns in the House of Representatives to first look at the dramatic increase in the budget of the House. Okay. From 16 billion as reflected in the President's proposed budget to the final amount of 28 billion in the General Appropriations Act of 2024. Wow! Ano ngayon? Ang original lang na budget ng House is 16 billion, naging 28 billion. So, ilan ang increase? 12 billion. So, may punto itong si Senator Coco Pimentel nga, kayo, nagmamalinis kayo dyan, mga bagong kongresista pa kayo, batang-bata pa, akala nyo kung sino kayong malinis. Sige nga, ipaliwanag niya. Ngayon ko lang nalaman ito. From 16 billion, tapos singit-singit, na singit-singitan, naging 28 billion. So, 12 billion pesos ang Wow! Ang laking pera. So, ay, nako. So, ito pa. Sino yung mga kongresista, mga batang kongresista? Sabi ni Congressman Ramon Gutierrez ng One Rider Party, sabi niya, the construction of the new Senate building is a prime example of why stringent checks and balances are essential. So, maganda ang ginawa ni Senator Escudero na pina-stop niya muna kasi bakit ang laki? Pag-aralan muna. So, ito yung sinasabi ni Congressman Gutierrez. The significant cost overrun calls for a reassessment to protect our nation's fiscal health. Ito na, nagmamalinis. Baka daw malugi tayo. Anong malugi? 12 billion ngayong dinagdag sa pundo ng House. Fiscal health ka dyan. Okay. Ito naman, si Representative Raul Bongalon ng Ako Bicol Party List.
Ano sabi niya? A dramatic increase in spending is a potential waste of public funds that Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!